ba? ikaw talaga masyado kumukulit. Renz? Dok, Arian. binalikan ko lang yung gamot kong naiwan. Pinescribe ni Doc. Ano Arian. yung Ano kasi ako, napuwing ginagawa ako. niyo? Napuwing ako. Pinapahipan ko kay Doc yung mata ko. Ay, naku, Renz. Huwag na nga tayo magmaang-maangan. Nakita na tayo ng asawa mo. So, ibig sabihin, malinaw na sa kanya kung ano yung nangyayari sa ating dalawa. Renz, paano mo nagawa yan? Ako, nakikipaglaban sa sakit ko, samantalang ikaw, nakikipaglandian ka sa doktor ko. Alam mo, tama na yung drama mo. Tanggapin mo na lang na malapit ka nang mawala. Kasi hindi mo naman mabibigay lahat na kay Renz, di ba? Arian, Hindi mo. sorry napuwing lang talaga ako. Renz, ano ba? Bakit ka pa magsisinungaling? Eh, hindi naman yung bobo yung asawa mo. Oo nga, no? Tsaka, tama ka. Hindi na siya tatagal. May sakit siya. Oo nga, bakit pa ako magsisinungaling sa'yo, Arian? Oo, ano ngayon? Gusto mo ba maghalikan pa kami sa harapan mo? Ha? Para tuluyan ka ng atakihin dyan sa sakit mo. Nang kunin ka na ni Lord. Grabe ka. Hindi mo na lang muna inantay na mawala talaga ako. Ano pa bang aantayin? Ay mo maging masaya yung asawa mo? Habang ganyan ka? Eh, hindi mo naman nabibigay lahat, di ba? Lahat ng kaligayahan na gusto niya. Kaya nga, tama yung aking mapapangasawa. Bagong mapapangasawa pag namatay ka na. O, di ba? Hindi ka ba magiging masaya para sa akin? Alam mo, Arian, bilisan mo. Bilisan mo na sa sakit mo. Eh, baka may pwede kang i-reseta dyan na pampabilis ng... Ay, naku, mahal. Huwag kang mag-alala. Lahat ng binibigay ko sa kanyang gamot, eh, makakasurvive naman siya kung kaya pa niya. Pero, sa tingin ko, hindi ka na talaga tatagal. Mga 1 linggo ka na lang. Ang sama niyo. Napakasama niyo. Sige na, kung kailangan mo yung prescription, nandun, wala dito. Kaya pwede ba umalis ka na at hindi pa kami tapos? Asikasuhin mo yung sarili mo. Alis! Saan na nga tayo ulit? Anak, ano nangyari? Ba't naiyak ka? Si Renz kasi, nahuli ko, may babae. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo, anak? Hindi naman siguro makakayang gawin ni Renz yun sa'yo. Di may kitang-kita ng 2 mata ko. Ang masakit pa nun, sarili ko pang doktor. Yung babae niya. Ha? Anak, hindi makakabuti sa kalagayan mo yung sitwasyon na ganyan. Pero maigi na din yun. Kasi di ba, mamatay din naman ako. At least, hindi na siya mahihirapan mag-move on. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, narito pa ako. Kung iiwanan ka ni Renz, okay lang, hayaan mo na, anak. Basta tandaan mo na dito ako. Alam mo bang lahat ginagawa ko ng paraan para gumaling ka? Lahat pinupuntahan ko para makahingi ako ng tulong sa heart donor mo. At yun nga yung dadaling ko sa yung magandang balita ngayon. Nakakuha na ako ng heart donor, anak. Gagaling ka na. Pero may ayoko umasa. Nagagaling ako kasi diba, binigyan na ako ng tani. At least mamatay ako. Alam kong masaya yung asawa ko. Anak, doktor lang sila. Tao pa rin sila na nagsasabi kung tinaningan ka man nila. Kaya tayo nananampalataya sa taas, patuloy akong dumadalangin. Eto nga may heart donor na tayo. Bukas na bukas pupunta tayo ng US. Para dun gawin yung operasyon mo. Lakasan mo yung loob mo, anak. Nandito pa ako para sa'yo. Ma, Ito talagang misis ko. Napakaganda mo talaga simula nung kinasal tayo. Kaya nga, ganado kung paglutuan ka araw-araw ng pagkain mo dito. Siyempre, wala na akong stress. Isa pa, kasal na tayo. Bakit kaya hindi na tayo magkaroon ng anak? Bibigay yan sa atin kapag tamang panahon na. Ikaw talaga, mag-antay lang. congratulations. Buhay ka pa?
Kinasal pala kayo sa Thailand. Eh ano ngayon? Ibig sabihin, wala ka ng pag-asang makipagbalikan sa asawa mo. Hindi mo na makikipagbalikan eh. Dahil di ko na binabalikan yung mga basura. Ah. Pero sad to say it's valid ang kasal nyo kasi buhay pa ako. Bakit buhay ka pa? Tanong ba yan? Gago ka pa naman palang lalaki ka eh. Kung makapagsalita ka sa anak ko, buti na lang, may magulang pa si Aryan. Paano pala kung wala ko, pinatay niyo yung anak ko nang walang kalaban-laban? Isang doktorang ewan? Hoy, teka nga lang tanda. Eh, naninigurado lang naman kami kung bakit buhay siya. Eh, yung mga binigay kong gamot sa kanya, hindi naman yung tama. Dahil talaga, yung mga binigay mong gamot, siyang ikinasama niya. Kaya doon ko siya pina-opera sa Amerika. Eh kaya nga nagtataka ako bakit buhay pa yung anak mo eh. Ano, may sapusa yan? Ang dami-dami mong sinasabi. Yan, dito lang naman ako para ibigay sa'yo yung mga kaso ko. Ayan, basahin mo. Kaso sa pangangabit mo. At ikaw, isa ka pa, hindi ka makakaligtas. Sa pagmamalpractice mo. Aryan, Kaya pala napupuruhan ako sa mga gamot na binibigay mo. Imbis na yung tamang gamot ang ibigay mo sa sakit ko, eh ibang gamot. Aryan. Sayang yung degree mo. Mag-sorry na lang. Eden, mag-sorry na lang tayo. Bakit ka Aryan. magsasorry? O dapat lang, kasi kahit mag-sorry ka, hindi ko tatanggapin. Kasi yung kagaya mo, hindi pinapatawad. Sa God, sa buto, ang kasamaan mo. Kaya ikaw, mabubulok ka sa kulungan. Excuse Ikaw me. din. Hindi ako magsasorry, no? Bakit? Eh, plano namin yung dalawa ng asawa mo. Ex-husband pala. Eden, hindi ko kaya makulong. Ma, babalikan ko na lang po yung anak nyo. Tandaan mo, Renz, kung paano ko inilalayan si Aryan para mabuhay na muli, kahit pinagplanuhan yung patayin, susuporta pa rin ako hanggang sa makulong kayong dalawa. Aryan, Lalong-lalo na tong doktorang Makati na to. Ha? Renz, tandaan mo ang ginawa mo sa anak ko. Mabubulo kayo sa kulungan. Chip, damputin mo na yung mga. Aryan, Teka lang. kaya mo ba ako ipakulong? Teka, bakit dito may pulis na, ha? akong pakialam sa inyo. Damputin mo na yan. Ay, Francisco! Hindi! Dapat sa doktorang yan, mawalan pati ng lisensya. Sigurado naman mawawalan siya ng lisensya, ma. Paano, Aryan? Ganyan Tara na na. nangyari sa buhay mo. Harapin mo ng maayos, ha, anak? Tara na.